Sa isang malayong baryo, kilala ng lahat ang isang lalaki na malaki at malakas ang katawan at higit sa lahat, sobrang yabang. Ano man ang laban, paghuhukay, pagbubuhat ng kahoy o kahit paaligsahan sa lakas, siya ang laging nananalo. Si Dario ay matipuno, parang hinulma sa bato at bawat galaw niya ay may kumpiyansa at kayabangan. Hindi siya marunong maghintay. Kapag may paligsaan sa baryo tulad ng paghuhukay ng kanal, pagbubuhat ng malaking kahoy o pagpalo sa lubid, agad siyang sumasali at palaging panalo. Hindi niya naiintindihan ang konsepto ng pasensya. Kapag may hindi agad nangyayari ayon sa gusto niya, agad siyang nagagalit at iniiwan ang gawain. Ang kanyang buhay ay umiikot sa lakas at karangalan sa mata ng baryo. Para sa kanya, ang kayabangan ay simbolo ng tunay na kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may kulang sa kanyang puso. Walang nakakaalam, kahit siya mismo, tila may puwang na hindi napupuno ng kanyang panalo o lakas. Isang araw, may napabalitang hamon sa baryo. Ang sino mang makakaakyat sa pinakamataas na bulkan sa paligid ay ituturing na tunay na malakas. Higit pa sa pisikal na kayang ipakita ng isang tao sa paligsahan. Si Dario, sa una, ay napatawa. Bulkan lang? Basta lakas ang usapan, panalo na ako dyan, sabi niya, sabay humakbang palabas ng baryo. Ngunit habang inaakyat niya ang matarik at magaspang na gilid ng bulkan, napansin niya na hindi sapat ang puro lakas lang. Ang mga bato at matitinik na damo ay parang humahadlang sa kanya at bawat hakbang ay mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Ngunit dahil sa kanyang walang pasensya at pride, hindi siya tumigil. Sa palagitnaan ng pag-akyat, may nakita siyang matandang lalaki sa gilid ng daanan. Ang matanda ay may mahinahong ngiti, may dalang maliit na buto at tila may alam sa mundo na hindi pa alam ni Dario. Dario, ito ang buto ng talong. Kapag naitanim mo at tumubo ito sa tamang paraan, lahat ng manunood at makakakita nito ay maniniwala na tunay kang malakas. Si Dario, sa simula, ay nagulat at napatawa. Buto? Para sa akin? Bakit kailangan ko ba yan? Hindi ba sapat na makita niyo ang lakas ko? Ngunit dahil sa kuryosidad at pagmamalaki, tinanggap niya ang buto. Hindi na siya naghintay ng paliwanag. Agad siyang bumalik sa kanyang bahay, dala ang buto. Ngunit narito ang malaking problema. Si Dario ay walang pasensya. Pagdating sa bahay, itinanim niya ang buto sa bakanting lupa. Ngunit hindi siya nag-abala sa pag-aalaga, pagdidilig o kahit pag-obserba. Inisip niya na sapat na ang kanyang lakas para tumubo ito. Kinabukasan, agad siyang umalis upang sumali sa panibagong paligsahan sa baryo. Muling nagpabilib si Dario. Nagbuhat ng mabibigat na kahoy. Naghukay ng mas malalim na kanal kaysa sa iba. At muling nagwagi. Pinuri siya ng mga tao at lalo lamang lumaki ang kanyang ulo. Habang abala siya sa pagpapakitang gilas, ang lupang pinagtaniman niya ay unti-unting natutuyo sa ilalim ng init ng araw. Minsan, nadaanan niya rito, ngunit saglit lang niyang tinignan at agad ding tinalikuran. Iniisip na kusa itong lalago. Lumipas ang mga araw. May dumaan na mga bata na napansin ang maliit na punla at sinubukan itong diligan. Ngunit dahil walang regular na pag-aalaga, nanatili itong mahina. May pagkakataon din na natapakan ito ng dumaan na hayop at bahagyang natabunan ng lupa, ngunit wala si Dario upang mag-ayos nito. Araw-araw, iniikot niya ang palengke, naguhukay ng kanal, nagbubuhat ng kahoy at nakikipagpaligsahan sa iba. May isang matandang lalaki pa nga ang humamon sa kanya sa pagtitiis, isang simpleng gawain ng paghihintay at pag-aalaga ng halaman. Ngunit tinawanan lamang ito ni Dario at sinabing wala itong kwenta kumpara sa lakas. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas at galing, ang punla ay nananatiling maliit at walang bunga. Hindi niya ito pinansin. Iniwan lang sa tabi ng bahay, tila isang bagay na wala namang halaga.
Sa bawat paligsahan at panalo, may bahagyang pangamba na lumalabas sa kanyang puso, isang pakiramdam na kahit gaano siya kalakas, may kulang sa kanyang tagumpay. May mga gabi na hindi siya mapakali, na para bang may bagay na dapat niyang ginawa, ngunit pinili niyang baliwalain. Ngunit dahil sa pagmamayabang at kawalang pasensya, pinili niyang huwag pansinin ito at ipagpatuloy ang buhay na nakasentro sa lakas. Para kay Barrio, ang mahalaga ay ang panalo, kahit may mga bagay na unti-unting nawawala sa kanyang pagkatao. Minsang dumating ang malakas na bagyo sa Barrio. Malakas ang ulan, hinahampas ng hangin ng mga bubong at punla sa paligid ay natatangay. Ang lupa ay binaha at ang maliit na punla ng talong ay napaluhod sa ulan at hangin. Tila walang kalaban-laban sa galit ng kalikasan. Nakita ni Dario ang nangyari at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kakaibang damdamin, kakulangan at responsibilidad. Tinignan niya ang maliit na punla at napagtanto na kahit gaano siya kalakas, ang kanyang lakas ay walang saysay kung hindi niya ginagamit para protektahan ang iba o kahit ang isang maliit na halaman. Para sa unang pagkakataon, hindi niya inisip ang kanyang sarili. Ang kanyang puso ay kumatok sa pag-aalala at pagsisisi. Agad niyang sinubukan itong ayusin. Naghanap siya ng sanga upang suportahan ang batang punla. Nagdala ng tubig at muling pinantay ang lupa na binanggit ng ulan. Ngulit sa likas niyang ugali, hindi siya nagtagal sa pag-aalaga. Ang kanyang pasensya ay nauubos sa loob ng ilang minuto. Iniwan niya ang punla at bumalik sa kanyang karaniwang gawain. Iniwan ang halaman na nag-iisa sa patuloy na ulan. Sa kabila nito, ang punla ay nakaligtas, ngunit hindi ito naging malusog at matibay. Manipis, malata, at tila hinahatak pa rin ng baha. Ito ay malinaw na paalala kay Dario. Hindi sapat ang lakas lamang. Ang tunay na lakas ay may kasamang tiyaga, pangangalaga, at pananagutan. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya na ang totoong sukatan ng katapangan ay hindi ang kung gaano kalakas ka sa laban, kundi kung paano mo pinapangangalagaan ang mahina at maliit, kahit sa mga bagay na tila walang halaga sa iba. Sa huli, ang punla ay lumaki, ngunit hindi naging kahanga-hanga. Nagkaroon ito ng bunga, ngunit maliit, payat at hindi kasing ganda ng inaasahan. Hindi ito tulad ng ibang halaman sa baryo na malusog at sagana, ito ay tila kulang, gaya ng pag-aalaga na ibinigay dito. Napansin ito ng mga tao sa baryo. May ilan na napailing, may ilan na napangiti na may halong pag-unawa. Unti-unti, kumalat ang tahimik na aral sa kanilang lahat na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na kakayahan at ang kayabangan at kawalang pasensya ay may hangganan. Si Dario, sa kabila ng kanyang mga panalo at papuri, ay napapatingin na lamang sa maliit na halamang iyon sa tuwing siya'y napapadaan. Hindi na siya nagsasalita, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang pagsisisi at pagkaunawa. Sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili ang isang simpleng katotohanan. Ang lakas ng katawan ay hindi sapat. Ang lakas ng puso at pasensya ang tunay na sukatan ng kapangyarihan. At mula noon, ang maliit na talong sa bakanting lupa ay nagsilbing paalala sa buong baryo, lalo na kay Dario, na ang kayabangan at kawalang pasensya ay hindi nagbubunga ng tunay na tagumpay, kundi nagiging hadlang sa pagiging ganap na malakas.